Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Dito sa ating bansa, marami tayong mga urban legend. Ay mga alamat o kuro-kuro ng bayan na kadalasan nagbibigay ng takot. Isa nga sa mga sikat na urban legend ay ang tungkol sa taong ahas na nagtatago umano sa isang sikat na mall. Ayon nga sa mga kwento-kwento ng taong 1986, naging usapan ang malaking issue na kinasangkutan ng actress na si Alice Dixon. Ayon umano kay Alice, muntik na siyang mabiktima ng isang taong ahas nang siya ay nasa loob ng Robinsons Galleria Mall na matatagpuan sa Ortigas. Ang kwento ni Alice Dixon. Nga sa mga sibi-sabi ang mga fitting room ng mga babae sa Robinsons Galleria ay may nakatagong kamera. Nilagay umano ang mga kamera upang makita ng taong ahas ang mga babae na nagbibihis. At kung matipuhan niya ang babae, kakainin daw ito ng taong ahas. Sinasabi din na mahilig daw ang taong ahas sa maganda at sexy na babae. Marami nga daw nagugustuhan ng babae ang taong ahas na ito. At dahil nga maganda din, ito din marahil ang dahilan kaya naging isang biktima ng taong ahas ang actress na si Alice Dixon. Ayon umano sa unang kwento ni Alice, habang siya ay nasa isang fitting room, siya ay nagsusukat ng damit. Napansin at pakiramdam daw ni Alice na tila may nanunood sa kanya. Maya-maya pa, nahulog daw umano si Alice sa isang secret room na nasa ilalim ng fitting room. At matapos nga niyang mahulog, tumakbo umano sa underground ng hallway ng kulungan ng taong ahas si Alice papalayo. At nahanap naman ni Alice ang lagusan papunta sa isang hotel na malapit din sa mall. At dito na nga tuluyang nakatakas si Alice mula sa taong ahas. Sinabi ni Alice na nakita niya mismo ang taong ahas ng personal. Ang itaas daw na parte ng katawan nito ay tao at ang baba ay ahas. Dagdag pa umano ni Alice na ninirahan daw ang taong ahas sa loob ng mall. Kumalat din ang mga kwento na binayaran umano ng pamilya Gokongwei si Alice ng 850 million pesos para hindi na ito magsalita tungkol sa nakita niyang taong ahas. Base din sa mga kwento, bigla na nga lamang naglaho si Alice kahit na sikat na siya noon dahil binayaran na umano siya ng pamilya Gokongwei para manahimik. At lumipad nga papuntang Canada si Alice dala ang tinatago niyang lihim tungkol sa taong ahas. Ang kwento tungkol sa pamilya Gokongwei. Si John Gokongwei Jr. ang may-ari ng Robinsons, ang sinasabing ama ng halimaw na kalahating tao at kalahating ahas. Ang anak umano na ito ni John ay ang lalaking kambal ni Robina Gokongwei. Nung una, nakatira umano ang taong ahas sa pamilya Gokongwei. Pero sa paglipas ng mga taon, lumaki na ang taong ahas at hindi na ito kasya sa kanyang kulungan. Kaya nga umano gumawa ng isang malaking mall ang pamilya Gokongwei. Sa mall na ito, inilagay umano ng pamilya Gokongwei ang malaking chamber kung saan itinira ang taong ahas. At ang sinasabing mall sa kwento ay ang Robinsons Galleria na matatagpuan nga sa Ortigas Center sa Quezon City. At dahil nga isang kababalaghan ang kanyang lalaking anak, itinago umano ni John ang kanyang anak na ahas sa bodega ng Robinsons Galleria. At para makakain ang taong ahas, may pinto na ipinagawa umano sa ilalim ng mga fitting rooms na diretso sa kulungan ng taong ahas. Usap-usapan din na kaya itinago ng pamilya Gokongwei ang taong ahas dahil nagdadala ito ng swerte sa kanilang pamilya. Nangingitlog pa nga umano ng gintong itlog ang taong ahas. Ito nga din daw ang dahilan kaya napakayaman ng pamilya Gokongwei. Ayon naman sa kultura ng mga Chinese, ang ahas daw ay nakapagbibigay ng swerte lalo na sa negosyo. Isa pang kumakalat na chismis tungkol sa taong ahas ay ang logo ng Robinsons Mall. Ayon sa marami, tila hugis ahas daw umano ang letter R sa logo ng mga mall ng Robinsons. Haka-haka din na kasunduan daw ito ng pamilya Gokongwei sa demonyo kapalit ng maraming pera. Ang reaksyon ng pamilya Gokongwei. Taong 2008, sa isang talumpati, sinabi ni Robina Gokongwei, anak na may-ari ng Robinsons, na hindi totoo ang kwento tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi din daw totoo na siya ay may kakambal na taong ahas. Wala daw taong ahas, walang misteryo o lihim ang Robinsons Galleria. Nabanggit din ni Romina na noon ay may tumitingin sa kanyang binti na tila sinusuri kung siya ay may bakas na balat ng ahas.
At kapag tinatanong daw siya tungkol sa taong ahas, nagbibiro na lamang siya at sinasabing naging handbag na po sa Robinson's department store. Sinabi din ni Rubina na masakit para sa pamilya nila ang mga kwento-kwento na wala namang katotohanan, lalo na at naapektuhan ang kanilang negosyo. May mga hindi naniniwala sa kwento at sinasabi na gawa-gawa lamang iyon ng kalaban sa negosyo ng pamilya Gokongwei para i-boycott ang kanilang mga mall na Robinsons. Ayon naman sa ilan, ang gumawa umano ng kwento ay ang mismong pamilya Gokongwei para nga mas lalong pag-usapan at puntahan ang kanilang mall. Iba pang kwento. Ayon sa iba pang mga bersyon ng kwento, ang mga salamin sa fitting room ay hindi talaga salamin. Sa likod umano ng salamin, nakikita daw umano ng taong ahas ang babae na kanyang bibiktimahin. Taong 2014, ang sikat na palabas na Shake, Rattle and Roll ay feature din ang kwento ng taong ahas. Sa istorya nito, may isang kwarto na tila nagiging elevator. Bababa ang kwarto sa ilalim ng mall at kapag binuksan ng taong nasa fitting room ang pinto, makikita niya ang isang madilim na hallway. At ito na daw ang kulungan ng taong ahas. Ang taong ahas sa kwento ay isang babae at kakambal siya ng babaeng nagmamanage ng mall. Tulad ng mga kwento-kwento, ginagawang pagkain ng babaeng ahas ang mga tao sa fitting room. At ang gumanap pa nga na nanay na taong ahas ay ang aktres na si Alice Dixon. Bukod pa sa kwento ni Alice Dixon, may kwento rin na may dalawang babaeng trabahador na biglang nawala habang sila ay nagtatrabaho sa loob ng Robinsons. Hinala nga ng publiko ang dalawang babaeng nawawalang trabahador sa Robinsons ay kinain din daw ng taong ahas. Sa ibang bersyon naman ng kwento tungkol sa taong ahas sa Robinson, may isang babae umano mula sa Davao ang sinumpa. Ang sumpa ay mabubuntis ang babae ng isang demonyo. At makalipas ang ilang buwan, nagdalang tao daw ang babae na ito. Nang ipinanganak ng babae ang kanyang anak, kambal daw ito at ang isa nga dito ay taong ahas. Ayon din sa kwento, para daw mawala ang sumpa sa babae, kailangan niyang ibigay ang anak niyang taong ahas sa pamilya Gokongwei. Kapalit naman ito ay yayaman ang pamilya Gokongwei. Kaya naman pinaniniwalaan na yumaman umano ang pamilya Gokongwei dahil inalagaan nila ang taong ahas na ito. Sabi-sabi din na pinagsasamantalahan muna ng taong ahas ang kanyang natitipuhang babae bago niya nga ito patayin at kainin. At kaya din daw walang nagsusumbong tungkol sa mga nawawalang babae na kinukuha ng taong ahas, kakuntsaba umano ang mga manager at guard sa mall. Sinasabi umano ng mga manager at guard na baka raw nakipagtanan ang mga babaeng nawawala. Ay naman sa ilang sabi-sabi, pinagbigyan umano ni Alice ang taong ahas sa kagustuhan nito na may mangyari sa kanila. At ang naging kapalit nga nun ay walang kupas na ganda ni Alice. Kaya nga ayon sa ilan, kahit wala gaanong proyekto sa showbiz si Alice, sikat na sikat pa din siya. At ito nga din daw ang sekreto kung bakit napakaganda pa din ni Alice magpahanggang ngayon kahit na may edad na. Matatandaan pa nga na lumabas si Alice sa sikat na men's magazine noon. May mga nagsabi din na nakatakas umano si Alice matapos niyang makipagbuno sa taong ahas. December 19, 2016 nang muling naging maingay ang tungkol sa taong ahas at ang koneksyon nito kay Alice Dixon. Lumabas nga si Alice sa isang TV show. Sa show, tinanong ng host na si Regine Velasquez si Alice Dixon at Maricel Laksa kung sino sa kanila ang di umano'y muntik nang makidnap sa isang mall at muntik nang kainin ng taong ahas. Nagtawanan nga ang lahat hanggang sa itinaas ni Alice ang placard na ang nakalagay ay, "Ako yun." Ayon kay Alice, siya nga ang supposedly o maraming naniniwala na siya nga ay muntik ng kidnapin at kainin umano ng taong ahas. Nilinaw naman ni Alice na hindi iyon totoo. August 22 naman nang lumabas ang balita tungkol sa isang dalaga na si Jovelyn Galliano. Si Jovelyn ay nawala matapos ang kanyang trabaho sa loob ng Robinsons Mall sa Puerto Princesa City. Sa mga kuha nga ng CCTV, nakitang pumasok si Jovelyn sa loob ng mall pero walang kuha ng CCTV na siya ay lumabas pa dito. Kaya naman muli na namang umingay ang kaso ng taong ahas dahil may mga taong naniniwala na si Jovelyn ay biktima umano ng taong ahas. Kaya umano hindi na nakita pa sa CCTV na siya ay lumabas pa ng mall. Pero September 2022 nang lumabas nga ang balita na ang labi ni Jovelyn ay natagpuan sa Barangay Santa Lourdes. Taliwa sa chismis na kinain si Jovelyn ng taong ahas. Sa isang article naman, sinasabi na ang kwento ng taong ahas ay ipinakalat para matakot ang mga tao ng panahon na iyon.
dahil laganap ang kidnapping at mga krimen noong dekada 90. July 25, 2020, naglabas si Alex Dixon ng isang blog kung saan sinabi niya ang katotohanan tungkol sa issue ng taong ahas. Ayon sa blog, sinabi ni Alice na minsan lamang siya nag-mall. Taong 1986 nang mapadaan siya sa isang mall at ito nga ay ang Robinson's Galleria. Bago siya magpunta sa mall na ito, narinig daw noon ni Alice ang sabi-sabi na may nangunguhangang babae sa loob ng mall na iyon. Nagkataon naman na ang Robinson's Galleria ay ang parehong mall kung nasaan nagkaroon si Alice ng taping ng isang pelikula. Nang araw din ng taping, sinabihan si Alice na kailangan niyang magpalit ng damit para sa isang eksena sa loob ng mall. Pumunta umano siya sa isang banyo sa 4th floor sa labas ng department store. Ayon kay Alice, naaalala niya ng mga oras na iyon na may nag-uusosyo ng mga pants sa labas ng banyo. At habang nasa loob si Alice ng banyo, bigla na lamang siyang sumigaw ng "Tuklaw! Tuklaw!" Sinabi ni Alice sa blog na ang sinabi niya ay biro lamang dahil nga usap-usapan ang tungkol sa mall at taong ahas. Ayon pa kay Alice, "I don't really know kung bakit ko iyon ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamaan ko. I was being young and silly." Ayon din kay Alice, ang co-actor niya na si Richard Gomez ay may pelikula ng panahon na iyon at ang pamagat daw nito ay Tuklaw at pinag-uusapan daw ito ng maraming tao. At makalipas nga ang ilang araw, lumabas lang lamang ang balita o chismis na kinagat at kinain daw si Alice ng malaking ahas sa loob ng mall. Idiniin din ni Alice na kung talagang totoo ang tungkol sa taong ahas, bakit wala daw ibang tao na lumutang para patotohanan ito, tulad ng mga guard sa mall, sales lady at iba pa. Lumabas din ang chismis na habang ini-interview si Alice tungkol sa taong ahas, bigla na lamang nakat ang kanyang interview at dito na naglaho si Alice na parang bula. Makalipas muli ang ilang araw, tinawagan daw si Alice ng kanyang sekretary. Ayon sa sekretary niya, tumawag daw ang representative ng Robinson's Mall at gustong makausap si Alice. Pero sa tingin ni Alice, gusto siyang kausapin ng Robinson kung nagkomento ba siya tungkol sa issue ng taong ahas. Pero hindi daw pinansin ni Alice ang representative ng Robinson at ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang buhay. Hindi umano nagsalita sa loob ng 3 dekada si Alice dahil paniwala niya bakit siya magpapaliwanag sa bagay na hindi naman totoo o hindi naman nangyari. Sinabi pa nga ni Alice na kaya naman umugong ang chismis tungkol sa taong ahas ay dahil sa kumalat na video online. Sa video na ito, sinasabi na patay na umano ang taong ahas sa Robinson's Galleria. Ipinakita pa nga sa video ang mismong itsura ng taong ahas o ang labi nito. Pero sinabi ni Alice na hindi siya naniniwala sa video na ito dahil wala namang katotohanan ang tungkol sa taong ahas. Sa huli, sinabi ni Alice na walang taong ahas, walang trapdoor at hindi totoo na binayaran siya ng 850 million pesos para siya ay manahimik. Naniniwala si Alice na ang lahat na ito ay gawa-gawa lamang. At pwede daw ang nangyari ay bahagi lamang ng isang experiment o case study ng isang pamantasan. Ang case study ay tungkol sa kung paano nga ba ang isang kwento ay mapagsasalin-salin sa mga makakarinig o makakabasa nito. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ba kayo na may taong ahas sa loob ng Robinson's Galleria? O ito ay isang kwento lamang? Ay nga sa ilan, naging palaisipan ito ng mahabang panahon dahil hindi naman talaga nagsalita si Alex Dixon. At nito nga lamang tinuldukan na ni Alex Dixon ang mga chismis na siya ay kinuha o dinukot ng taong ahas. Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!